may mga nag-aaway-away tungkol dun sa isang kandidato na kesyo, huwag niyo iboto kasi. Nag-aaway-away sila. Doon daw ho sa mga inihahalin tulad kay Alice Guo na pamemeke ng nasyonalidad o something. Kasi nga, huwag niyo nang iboto na kayo umasa sa amin dito. Ako hindi ko rin boboto yun. Sa totoo lang, hindi ho naman inayos. As a matter of fact po, palagay ko talagang dapat na idulog sa hukuman para po questionin. Cosmetic, ang daming mga sinasabi. Pero, simply said, ano ho yun? Sorry diretsuhon po lamang ito. Niloloko po tayo. Kasi, yung 26 billion practically, napakaliit po na portion nung napakalaking isiningit na pork barrel sa ating budget. Yung sinasabi na malaki daw pong ibinawas doon sa unprogrammed, wala ho yung silbi. Hindi dapat counted yun. Hindi dapat counted yun. Kaya when you count it in totality, 26 billion lang. Yun lang. Pero, napakalaki nung iniwan pa rin. Guys! Bagong taon na, guys! Bayan, Happy New Year, guys! Dumi-dumi mo! Guys! Bayan, Happy New Year, guys! Gagawing operasyon sa mga guerrilla operations po ng Philippine Offshore Gaming Operations, no? Itong mga pogo na ito. At maliban dyan, ilang pa hong mga isyong pambayan na napaka-importante dahil nga ito po yung isyong umubos din po sa pagkarami-raming oras ng dalawang kapulungan ng Kongreso. In fairness po naman, meron pong nahita kahit papaano doon po kay Alice Guo, nalantad yung katotohanan ng kanya po mga pamemeke. Ngayon po kasi sa ating live chat dito, may mga nag-aaway-away tungkol dun sa isang kandidato na kesyo, huwag niyo iboto kasi. Nag-aaway-away sila. Doon daw ho sa mga inihahalin tulad kay Alice Guo na pamemeke ng nasyonalidad o something. Kasi nga, huwag niyo nang iboto na kayo umasa sa amin dito. Alam niyo na dahilan. Sige. Nasa sa inyo na po yan. Okay. Kanina ko idamay dyan. Basta ako hindi ko rin boboto yun. Okay. Sige. Okay. So, inaantay pa natin si Yusek Gilbert. Pero may nag-comment dito kanina na nanawagan dyan daw sa Maynila. 3 araw na daw na walang nangungulekta ng basura. So sila daw ay nananawagan. Kung manawagan sa akin, di man ako mayor yan eh. Kay Mayor Honey Lacuna sila nananawagan. Binanggit niya. Asa ba mayor? Oo, si Mayor Honey. Pero tama yung sinasabi mo na gawin na ako sa Maynila nitong nakaraan. Ang dumi po ngayon. Nagulat ako. Ang lala nga po. Ano nangyari? Nandidimahid do. Ang dumi-dumi. Nandidimahid sa dumi. Opo. Dumi-dumi mo! Sa anggulo. Anggulo. Pero sana nga po kasi bagong taon na, baka magbago sila ng gawidi yan. Guys! Bagong taon na, guys! Bayan, Happy New Year, guys! Dumi-dumi mo! Guys! Bayan, Happy New Year, guys! Yan yung sumigaw sa Malacanang. Sa Malacanang yan nangyari. Yung soundbite na yan, din natin nakuha yan doon sa kanila pong presentasyon sa sinasabi daw pong budget na umano ay inayos. Pero sa totoo lang, hindi ho naman inayos. As a matter of fact po, palagay ko talagang dapat na idulog sa hukuman para po questionin. Cosmetic, ang daming mga sinasabi. Pero simply said, ano ho yun? Sorry diretsuhon po lamang ito. Niloloko po tayo. Kasi yung 26 billion practically, napakaliit po na portion nung napakalaking isiningit na pork barrel sa ating budget. Yung sinasabi na malaki daw pong ibinawas doon sa unprogrammed, wala ho yung silbi. Hindi dapat counted yun. Hindi dapat counted yun. Kaya when you count it in totality, 26 billion lang. Yun lang. Pero, napakalaki nung iniwan pa rin. Pogo na mga guerrilla, hindi po yan ang ating inaasahan. Hindi na yan malawakan, malakihan. Parang ngayon din, sa Isabong, meron pa rin naman mga guerrilla operations. So, ganun po ang ating maaaring paghahambing dito. Sigurado at sigurado, meron po dyan na mag-ooperate pa din. Ang ating lang aasahan nga, sana, hindi nga po ganoon na kalalaki, kalalawak ang operasyon. But definitely po, sa tulong ng lahat, particularly po ng LGUs, masasawata iyan. Huwag lang pong kakanlungin ng LGU. Kasi ibang usapan po kapag LGU na po ang host ng Pogo operations, no? Yan po ang ating pong main concern
concern dito. O sige, so hindi natin uubusin pong ating oras sa paghihintay po sa ating pong tawag kasi nga ang dami ho natin mga dapat na pag-usapan na mga isyong pambayan. Babalikan ko lang itong usapin po nitong MRT-7. Yung pong in charge dito po ay ginagalang ho naman natin kasi nga actually may mga nag-file nga ng leave ang pasok po sa Lunes na eh. Naunawaan po natin yun, lalo na ho yung mga regular na mga empleyado na nag-uubos po ng leave, no? Sa gobyerno ho naman, ganun din po naman yun. So, hintayin po natin yung mga magpapaliwanag dito. But basically po, laman nga ng balita po natin kanina, yung pong mismong panawagan ng DOTR sa sinuman pong interesado. Kumbaga, nagbukas sila ng imbitasyon sa sinuman pong consultant na maaari pong magbigay sa kanila ng pag-aaral dito po sa mga sinasabing design na binago para po sa pagpapatupad nitong MRT-7 project. Binigyan po natin ito ng mahabang panahon sa ating Think About It. Yan po ay maaari niyo pong panoorin po pa rin. Ang title nito ay No Ease of Doing Business. Ito po ay ating isang papawid noong pong June 4 ng 2024. Dahil kung nyo maaalala din po, lumantad at nabalita po yung katotohanan na nagkaroon na naman po ng panibagong delay ito kasi yung issue ng right of way at pagtutol ng lokal na pamahalaan sa San Jose del Monte, Bulacan. Okay, ano ho ba itong balitang ito? Ang binabanggit po dito, nag-aalok ang gobyerno sa sino man na maaari pong tumulong sa gobyerno, sa DOTR particularly, para gumawa ng pag-aaral kung tama ba yung mga disenyo na binago ng MRT-7. Tama ba sa usapin po ng teknikalidad? Okay. MRT-7, 573.65 million pesos. Kumbaga ito ang kanilang opening bid para sa mga consultant nito. Kalahating bilyon. So kailangan pa natin gumasta ng kalahating bilyong piso para tulungan po ang DOTR. Hingyan natin ang panigbo dito ang DOTR. Bakit wala ba silang sarili nilang mga technical na mga tao dito? Assuming po na kulang nga sila sa mga tauhan, talaga bang kinakailangan pa po nito sa dinami-dami ng changes po nitong planong ito? Okay, babalikan ko ito dahil nga napaka-importante po. Kami ho mismo na taga Quezon City looking forward po dito sa ating pong mass transportation system na ito na ang tawag ay kung hindi lang po talaga pagkaswapang ito mga taong gobyerno po natin, matagal na po tayong marami ng mga train system na natapos. Pagkaswapang kasi nila sa pera. Bakit? Sa halip na unahin itong mga napaka-importanteng proyekto para sa atin, ang inuuna nilang mga proyekto ay ang para sa kanilang mga sariling interes. Magandang halimbawa ito ngayon, itong 288 billion na isiningit po sa pambansang budget. 288 billion. Binawasan daw ng 26. Okay, 26. So magkano pa natira? But basically po, wala naman sa plano mismo po ng kagawaran, wala mismo sa plano talaga ng pambansang gobyerno, isiningit po nitong sigurado ko'y magnanakaw sa perang ito. Pinipilit nila dahil dito po sigurado ang kanilang kitaan. So babalikan ko, ito mga proyekto ngayon, ang sinasabi ni Yusek, delayed. Kasi nga din po, kinakailangan din ng pera para doon sa pag-aayos ng linya. Kaya, higit na pong 20 taon, hindi pa rin po nasisimulan sa napakaraming problemang kinakaharap ng proyekto. And sabi nga niya, dahil po sa ngayon, magbabago na naman ang cost nito, siguradong tataas ang pamasahe nito. Sigurado pong tataas din po mga kapatid ang babayaran natin doon sa mga inutang pa natin para sa ibang po mga train system na sana nga po'y pakikinabangan ng pangkaraniwang Pilipino. Gusto ko humupang aking damdamin dahil nakakainis po itong mga pangyayaring ito. Inuuna ho nilang ponduhan yung mga proyekto na alam nila na kickback sila. Talagang problema po ng ating bayan, basically po, ay the kind of leader that we choose. And the people that choose
these leaders. Tayo po yun. Yan po ang problema po ng ating bansa. Kaya po tayo talaga nauunahan ng napakarami hong mga bansa. Tutunghayan ko po yan next week. No? I hope makagawa ako ng isa pong live episode ng Malating About It tungkol dyan. Pero para lang mapagtanto ninyo na sadya po talagang hinahayaan kasi natin nga. Kaya ngayon naghahari ang mga ulupong at magnanakaw sa gobyerno na ang inuuna po talaga ay yung pong pagnanakaw. Kaya po naisasantabi yung pong mga importanteng proyekto para po lalo na sa working class. Yan, yung working class na ating pinag-uusapan sa PhilHealth. There is something wrong with the system, Cha. May problema. Naunahan pa po tayo ng Vietnam. Huwag ka mag-alala naman. Kailan kaya ang tapos nito? Sabi mo kasi more than 2 decades yung sa atin? Opo. O kasi 2016 yung sinasabi na nagsimula pero hindi pala, mas may nauna pa? Hindi, ano yan, ang tagal po. Oo, ng pinanggalingan nito but basically po, ang haba na pinagdaan ng proseso at the end of the day, hindi pa rin po ito tapos. Hoy! Hoy! Gising! Sige po mga kapatid. Ang ating mga kayo naman, guys! Happy New Year, guys! Bayan, Happy New Year, guys! Happy New Year, guys! Guys!